minsan pag Kristyano, minsan kailangan ko maging mabait na lang, tahimik na lang ako. Ano sinabi? Be wise as a serpent. Amen? Maging matalino ka doon sa binigay na pangako sa iyo ng Diyos. Isa kasi sa dami ng kasinungalingan na nakikita natin sa Facebook, umaayon na lang tayo. Hindi nyo napansin, ang dami ng allergic ngayon sa ano. Dahil kasi nagka-COVID, naniwala na lahat magkakasakit. Yes, totoo yun sa flesh. Kaso we are in the spirit. Amen? Amen? Mas mabilis na pong takutin ngayon ng tao sa sakit. Bakit? Dahil dun sa COVID, na brainwash nila ang buong mundo. Kaso tayo, eto bago ako mag-end. Kasi sabi pa rin anong sinasabi mo? Sabi dito sa Isaiah 54. Diba? Sabi sa atin, the righteous shall live by faith. Dun sa isang expanded version sa New Living Translation, in righteousness. Sabi ganon, in faith, the righteousness will live. Tayo ay nabubuhay dun sa pananampalataya na tayo ay matuwid na. Amen? Sabi dito sa Isaiah 54, in righteousness you shall be established. Isaiah 54, 14-17. You shall be far from oppressors, for you shall not fear. Dapat hindi na tayo natatakot. Yes, natatakot ka ng konti kasi hindi na yan yung estado mo. In righteousness, you shall be established. You shall be far from oppression. You are pressed, but we are not crushed. Ino-oppress ka kasi hindi ka pwedeng hindi ka under oppression. Because you are already righteous. For you shall not fear, and from the terror, for it shall not come near you. Pangako ng Diyos. It shall not come near you. Ibig sabihin, makikita mo lang kaso hindi ka lalapitan. Amen? Ang sabi pa sa 17, ito yung palaging sinistatement din kasi ito yung kadugtong nun No weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that shall raise against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, says the Lord. Dahil yung katwiran natin nasa Kanya. Yung pala ang dahilan kung bakit hindi kahit anong weapon. Madami mong weapon ngayon. Sa Facebook may weapon na. Diba? Dati pag inaasar ka lang sa school, ngayon kahit nasa bahay, pwede ka nang asarin Bakit? Nasa Facebook Hindi ka tatantanan. Amen? Kaso sabi dito, wala nang pwedeng alaban. Wala nang pwedeng mag-oppress sa'yo. Amen? So ending, ito yung ending. Dahil kasi palagi, sabi dito, sa Romans 8:10-11, so then, those who are in the flesh cannot please God. And if Christ is in you, the body is dead because of sin. Ayan Amen? The body is dead because of sin. Sa verse 10. Sabi sa Romans 8:10, and if Christ is in you, the body is dead because of sin. Patay na yung katawan natin sa kasalanan. Amen? Hindi ibig sabihin nun, hindi na nabubuhay yung katawan natin sa kasalanan. Then sabi sa Romans 8:1, we are no longer under the power of sin. Amen? So, ito yung magandang conclusion. Sabi, but the Spirit is life because of righteousness. Ayun ang dahilan. Kaya pala nabubuhay yung Spirit mo dahil may katwiran ka ng Diyos.
Dahil ang nawala sa atin ay katwiran na nagkasala. Kaya sinabi ni ng Diyos kay Adan, in death you will die. Sabi ko, in death you will die. Bakit parang redundant? Dahil kasi sinasabi ng Diyos doon muna, ang unang namatay ang espiritu, ang susunod ay katawan. Kung namatay ang espiritu, susunod ang katawan. Kung baliktarin mo, kung nabuhay ang espiritu, anong susunod? Kung nabuhay ang espiritu, anong susunod? Kung namatay ang espiritu, namatay ang katawan. Kung nabuhay ang espiritu, nabuhay ang katawan. Paano ko nasabi? Sabi dun sa verse 11, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. Sino may espiritu ni Jesus dito? Amen. Amen. Of him who dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Hindi ito yung bodies mo na hindi ito yung renewed body mo Bibigyan tayo ng renewed body. Amen? Ang sinasabi dito ni Pablo, yung mortal body natin ngayon. Hallelujah! We will have a new body. But as of now, because we are in the Spirit, it would quicken. Pag sinabing quicken, strengthen. Sino yung nanonood ng Highlander? Pag sinasabi nilang the quickening doon, anong nangyayari? Bago sila makipaglaban, dahil kasi immortal sila Bago sila makipaglaban, nagku-quickening sila. Lumalakas yung katawan nila, lumalakas yung pandinig nila, lumalakas yung mata nila, bumibilis sila. Hindi sila kagad nagbibilis mapagod. The quickening of your mortal body by His Spirit that dwells in you. When the Spirit dies, our body is next. But when the Spirit lives, our body will also live. Yan ipangako ng Diyos. Kung sina Moses nabuhay ng 120, nagkakaanak pa. Si Joshua, 80 years old, nagmamarathon pa. Buti kung nagmamarathon lang nagmamarathon na may dalang palangga at espada. Hindi kaya dumating din yung panahon, ganyan din yung mga katawan ng mga Kristiyano. Hindi ka na yung sakitin, ikaw na yung matatag. Bakit? Because of the Spirit. Amen? It makes sense. It makes sense talaga. Because if the mind is governed by the flesh, there is death. But the mind that is governed by the Spirit is always having peace and life. Dahil ang unang-unang pumapatay sa tao is stress. Stress ang pumapatay. Actually, stress is the trigger. Your diet, your lifestyle is the bullet loading. But the hacking mechanism and the trigger is always stress. Kaya pala naiintindihan ko nung mabasa si Jesus, ang unang binigay niya is peace. His peace. Not my peace. His peace. Dahil alam niya, mamamatay sa stress yung mga apostol. Yes? Kung yung nakakulong sila doon, buong araw, kulog na kulog sila, di malamang hindi naliligo yun. Nagtatago Amen? Di ba ma? Anong pakiramdam nyo nung uhulihin kayo, nung nagtago kayo sa Quezon City? Stress na stress. Hindi ka makapaligo, hindi ka makakain. Papatay ka talaga nun. Wala kang kapayapaan Kaya ganun na lang, pagpaba ni Kristo, ang unang inagbibigay niya kapayapaan.